sa mga nagpapagawa ng logo dyan, ganito yung professional approach na high resolution siya na pwedeng gamitin ni client kahit saan. Na parang magkakaroon siya ng Bible, branding Bible sa kanyang logo. So, meron na rin siyang description o mga branding guidelines na binigay natin dyan. Yung mga color pattern, nando na. At the same time, hiwa-hiwalay na elements. So kahit anong program yung gamitin ni clients, may open yan dahil hiwa-hiwalay yung elements na pinasa natin. So ganito yung pagpasa o pag-transact sa pagiging professional logo maker. So dapat nasa inyo lahat ng branding guidelines na yan. Parang yan yung pinaka-bible nyo dyan. So na kahit saan yung copyright, hawak-hawak nyo yan. Kahit saan mapunta. So, yun yung pinaka-essence ng paggawa ng logo. Good day mga ka-New Day! Happy New Year sa inyong lahat. And it's me once again, ang inyong kaibigan na entrepreneur, Noe Di Matulak. Ayun, pasensya na at medyo natagalan ang ating pag-upload ng video. And for this video nga, gusto kong ibahagi sa inyo ang ating naging first client this 2026. Sobrang nakaka-overwhelm nga at sobrang happy ako dahil simula pa lang ng 2026 binungada na tayo ng isang magandang client at blessing at bless na tayo ng isang client from Italy. So, basically, ang ginawa natin sa kanya is kanyang company logo. So, siya ay merong real estate company sa Italy. At ginawa natin ng logo. So, i-share ko lang sa inyo ang aking business, no? Ang business natin is digital ad agency, which is Uncle Weng Creatives. Ang ginagawa ng Uncle Weng Creatives ay multimedia o marketing agency para sa mga company na kailangan ng marketing o kailangan ng professional assistant para sa kanilang promotion at marketing. So, ang ginagawa nga natin, yung paggawa ng logo, video editing, multimedia, at marketing consultant, mga digital ads, content creation para sa mga company na tinutulungan natin. So, etong company na to ay isang kasosyo rin na ating naging client this 2026 at ginawan nga natin siya ng logo. So, basically, meron siyang binigay na parang idea niya or sample about sa logo. O the usual kasi ang process natin is lagi tayong nagpapasa o nagsasubmit ng dalawang design para sa client. Unang-una, paano ba yung process ng paggawa ng ganitong logo, which is tayo professional na ginagawa natin to. 6 years na tayo sa industry. Ang ating business na Uncle Weng Creatives ay 6 years na. So, ang paggawa ng logo is syempre meron yan research and development na tinatawag. So, magre-research ka according sa kanyang pitch o sa client pitch. So, magre-research ka about doon sa gusto niya, sa kulay na gusto niya. At the same time, yung pwede mong i-propose na mga ideas para sa client. So, nag-research tayo. Ito nga pala yung unang logo na ginawa natin. Una dyan, syempre, kailangan real estate. Kailangan yung mga elements niya may kinalaman sa real estate. So, may icon na bahay, may icon na talk box, yung ginawa natin sa unang design. At the same time, merong icon na susi. So, lalagyan natin ng meaning yan, kung ano ang meaning. So, dito sa unang design na ginawa ko, meron siyang talk box na at the same time, meron siyang icon na bahay sa taas. Pagkatapos, meron siyang susi na nilagay natin yung key. So, of course, real estate, bahay. And, pwedeng, syempre, yung
bahay, it's sign of meaning of home, 'di ba? Syempre, 'yun ang nabibigay ng bahay sa atin. At the same time, yung talk box is all about communication o business. So, kasi kapag may communication, meaning meron mga business transactions na ginagawa. Ayan yung meaning niyan o yung mga legalities ba. At the same time, yung susi is the key. The key of your success, the key of your... So, marami siyang pwedeng i-incorporate na meaning about dyan sa logo na yan. And then, basically, ang ginawa natin, 2D, 3D scale siya para may pagpilian si client. At the same time, pinili niya yung kulay orange at gray or silver. So, ang ginawa natin is orange color siya. At the same time, light gray yung ginamit natin dyan. At slash silver kasi kapag nagti-3D scale siya, so pinapalabas niya yung pagiging chrome. Ayan, yung chrome ng font. At the same time, yung highlight ng silver. Siyempre, 3D scale nga siya. So, yun yung ginawa natin dyan. Is nakita naman ni client yon. At the same time, ito yung second design natin na ginawa kay client. Minimalist design. Ito, atake nito, yung second design. Kulay orange pa rin, house icon siya. And then kung makikita nyo dyan, sa house icon na yan is parang may nakatupi siya. So meaning papers, business pa rin. So ayun ang meaning niya. May house icon siya tapos parang may nakatupi. So meaning meron siyang legal papers o may paper siya, ongoing business talaga na para doon. At the same time, ayun, ginamitan natin siya ng font ng para ma-highlight agad. So, yung name ng company nila. At the same time, yung minimalist na parang signature font yung ginamit natin dyan, yung nagustuhan ni client na design. So, which is minimalist lang siya. Nakakatawa kay client kasi sabi niya, i-remember daw ako. Kumbaga, you will be remembered na ikaw yung nag-design dito sa aming logo. Ayun, sobrang flatter ako. So, after nun, may na-approve na si client na design, which is itong second design natin. And then, ginawa ko na siya ng nag-free nga pala ako ng kumbaga bonus kay client ng video animation o logo animation. So, ginawa na natin siya ng logo animation, 2D at 3D kasi dalawang scale yung ginawa natin. So meron siyang 2D tsaka 3D. So meron din siyang portrait na ka-format siya, portrait parang ganito sa video natin, portrait format, at the same time landscape. Ayan, so kung makikita nyo yung landscape format, yung parang sa YouTube or sa sizes ng TV natin. So, yun yung binigay natin kay client na mga logo, video animations. At the same time, syempre may sound effect na rin tayong ginawa dyan sa video animation. So, ang ginawa natin is 2D scale format siya at yung 3D scale format. So, ginawa natin si client na ganyan. At yan ang pinasa natin. At syempre, dapat high resolution. So sa mga nagpapagawa ng logo dyan, ganito yung professional approach na high resolution siya na pwedeng gamitin ni client kahit saan. Na parang magkakaroon siya ng Bible, branding Bible sa kanyang logo. So meron na rin siyang description o mga branding guidelines na binigay natin dyan. Yung mga color pattern, nando na. At the same time, hiwa-hiwalay na elements. So, kahit anong program yung gamitin ni clients, may open yan dahil hiwa-hiwalay yung elements na pinasa natin. So, ganito yung pag-transact sa pagiging professional logo maker. So, dapat nasa inyo lahat ng branding. Parang may branding guidelines na yan. Parang yan yung pinaka-Bible nyo dyan. So, na kahit saan yung copyright, hawak-hawak nyo yan. Kahit saan mapunta. So, yun yung pinaka-essence ng paggawa ng logo. Ayun mga ka-New Day, shinare ko lang sa inyo at the same time,
ayun, i-share natin yung mga iba pa nating nagawa. So, thank you so much kay client at more power sa kanyang business dyan sa Italy. Salamat dahil yun, lalo na kay Lord. Salamat dahil yun, blessed tayo ng binungaran agad tayo ng isang client na mabait at talagang ayun, blessed tayo. Ayun, maraming salamat kay mga ka-New Day. For any question about your branding, marketing, about your promotion, at kung kailangan nyo ng tulong about your content creations, lalo na yung mga nahihirapan ngayon sa digital marketing. Ayun, kontakin nyo lang ako, mag-message lang kayo dyan. Thank you so much mga ka-New Day at maging mabuting tao tayo na may takot sa Diyos at magsipag araw-araw. God bless and I'm out. Bye!